May video. Pwede ba kayo mag-smile? Thank you. Marami sa ating mga kasambahay na gustong mag-apply sa agency ang may mga maling akala. Akala nila kailangan perfect para matanggap o kaya naman walang kasiguraduhan ang proseso. Pero sa totoo lang, may sistema at tamang proseso para sa maayos na placement. Kaya sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang mga karaniwang myths o maling paniniwala ng mga aplikante. Ipapakita natin ang tunay na realidad sa likod ng recruitment at matching process ng mga agency. Myth number 1, kailangang maganda. Ang hinahanap ng agency ay pagiging tapat, masipag at handang matuto. Hindi bumabase sa itsura, hindi ito totoo at masasabi naming isang maling akala. Mas mahalaga sa amin ang quality of work at ugali ng isang aplikante at bonus na lang ang pagiging maayos at presentable ng isang aplikanteng kasambahay. Myth number 2, dapat may connection o backer. Maraming aplikante sa maid agency ang naniniwala na mas madali silang makakahanap ng trabaho kapag sila ay may koneksyon o backer. Ngunit ito ay maling akala dahil ang mga agency ay may malinaw na screening at matching process na nakabatay sa kakayahan, karanasan, at tamang attitude ng aplikante. Kaya't ang tunay na puhunan ay ang sipag, professionalism, at pagiging qualified, hindi ang pagkakaroon ng backer o kakilala. Myth number 3, kapag may edad na, mababa na ang chance. Isa sa mga maling akala ng mga aplikante sa maid agency ay ang paniniwalang kapag may edad ka na, mababa na ang chance ng deployment o mas mahirap na makuha ng employer. Ngunit sa katotohanan, hindi ito absolute. Dahil maraming employers ang mas gusto, ang mas may edad na aplikante dahil nakikita nila ang maturity. Mas mahabang karanasan at mas mataas na level ng pagiging responsable. Kaya't ang edad ay hindi hadlang kundi maaaring maging advantage kung maipapakita ang tamang attitude, skills, at professionalism. Myth number 4, kapag pumalpak, hindi ka na makakabalik. Hindi lilipas ang araw na hindi namin ma-encounter ang mga salitang ito, mga katanungan, na kung paano kapag hindi naging maayos ang deployment, ano daw ang mangyayari? Pwede pa daw bang bumalik? Makakaulit pa daw ba? Ang paniniwalang kapag nabigo sila sa unang deployment, hindi na sila makakaulit o wala nang pagkakataon na makahanap ng employer, ngunit hindi ito totoo dahil kami ay may malinaw na proseso ng rematching kung saan sinusuri muli ang profile ng aplikante at hinahanap ang mas tamang employer na akma sa kanilang kakayahan at experience. Huwag masyadong magpapaniwala sa hearsay o sabi-sabi hanggat hindi ikaw ang makakapagpatunay. Marami kaming aplikante na veterana at nakakailang ulit na sa agency, tinatawag namin silang returnee. Ang hindi lang nakakaulit ay ang mga may bad record sa employer, katulad ng pananakit at pagnanakaw. Myth number 5, matagal at di siguradong proseso. Ang proseso sa agency ay hindi basta matagal at walang kasiguraduhan dahil may malinaw na sistema kung saan sinusuri ang profile ng aplikante. Hinahanap ang tamang employer na nababagay sa kanilang skills. At kahit may waiting time ay bahagi ito ng pagtiyak na maayos ang placement o deployment. Kaya mas mainam ang masinsinang proseso kaysa mabilis at minadali lang ang pagkakalagay mo sa employer. Ano ba ang mas gusto mo? Mabilis pero hindi sigurado? O mabagal pero tiyak na sinuri muna bago ka nagsimulang magtrabaho? You may comment down below. Myth number 6. Kapag na-reassign, ibig sabihin palpak si applicant. Maling-mali ang akala na ito. Maraming factors kung bakit nare-reassign ang isang kasambahay. Maraming dapat tingnan na dahilan. Hindi ito dapat tinitingnan as pagkukulang o pagkakamali ng isang kasambahay. Bilang mga taga-agency, kami mismo ang makakapagsabi sa inyo na hindi ito totoo. Hindi lang kasambahay ang pumapalpak. Minsan kailangan ka rin naming i-reassign dahil hindi maganda ang trato at pag-uugali ng employer. Once napatunayan namin na nagsasabi ka ng totoo, kami mismo ang magpo-pull out sa'yo para i-assign sa mas maayos na employer at trabaho. Myth number 7, employer lang ang pinapakinggan. Hindi ito bago sa amin. Halos araw-araw namin naririnig sa mga aplikante ito. Minsan ibinabato lang sa amin ito ng mga taong hindi naman nakipag-ugnayan ng maayos o sadyang sarado ang isip. Kaya nga may kontrata ay para may basehan tayo na patas sa karapatan ng kasambahay at ni employer. Kung gusto nyo ng patunay ay maaari nyo na lamang tanungin ang mga datihan naming aplikante na binawi namin sa employer.
Dahil napatunayan naming hindi sila ang may mali, hindi naman siguro namin babawiin ang aplikante kung hindi namin pinakinggan ang kanilang side sa nangyari. Kaya iwasan ang pakikinig sa chismis dahil madalas dito ay one-sided lang. Myth number 8, para sa may experience lang. Isa kami sa mga agency na tumatanggap ng mga first-timers basta't handa silang matuto at maturuan. Ang mahalaga ay ang willingness to learn. Good health o clear ang medical results, basic communication skills, kundi man fluent sa English, ayos na rin basta nakakaintindi. And lastly, character references o proof ng pagiging responsable at maaasahan. Kung wala pang experience, pwede ka pa ring makapasok basta ipakita mo ang iyong dedikasyon at positive attitude. Ang experience ay advantage, pero hindi ito palaging requirement. Sa mundo ng recruitment para sa mga housemaids, napakaraming myths ang kumakalat, mula sa kung sino lang daw ang pwedeng mag-apply, hanggang sa kung gaano kahirap makapasok sa isang agency. Ang totoo, karamihan sa mga ito ay hindi eksakto. Ang mga maid agencies, lalo na ang housemaids.ph, ay nakatuon sa pagbibigay ng patas na oportunidad sa lahat ng aplikante, may karanasan man o wala. Basta handa silang matuto, magpakita ng sipag, at ipakita ang tamang ugali. Sa huli, huwag hayaang pigilan ka ng mga myths. Ang katotohanan ay simple. May puwang para sa lahat ng masipag, matapat, at handang magbigay ng serbisyo. Kung ikaw ay may pangarap na makapagtrabaho bilang housemaid, gawin mo ang unang hakbang ngayon. Ihanda ang sarili, isulat ang mga kailangan, at mag-apply sa housemaids.ph. Ang oportunidad ay nariyan, naghihintay lamang sa iyong tapang at determinasyon. You can visit us at 2nd floor, 1710 Donata Street, Barangay 33, Pasay City. Open Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. You may contact us at the following numbers. Want to check our reviews and feedbacks? Visit our web at www.housemaids.ph or send us an email at help@housemaid.ph. Looking for work? Call us. Be kind, work hard at mabuhay ang pamilyang Pilipino.